Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Cash for Work program gihanyag alang sa tricycle driver sa Davao City nga walay prangkisa. Desisyon sa ICC sa jurisdiksyon kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ipagula na mga Davaoenyo positibo nga makauli ang kanhi Pangulo. Usa ka gasolinahan sa Buena Vista, Agusan del Norte gisiradaan tungod walay dokumento. Mga iligal nga paihi sa Agusan del Norte ug Surigao del Norte natala. Kapin 12 million pesos nga fuel products na kumpiska. Mga tanom nga asparagus sa Jensan nangamatay na tungod sa sobrang init sa panahon. Mga mag-uuma nabalaka na. Og fur baby nga kauban sa pagpamasahero sa usa ka driver gikalingawan tungod literal kining barker sa eksena. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sanglit dili kwalipikado sa 5,000 pesos nga cash relief assistance sa DSWD ang mga tricycle drivers nga walay prangkisa. Dunay 1,900 ka slots sa Cash for Work program nga gialokar sa Davao City Social Welfare and Development Office alang sa tricycle drivers nga dunay professional nga lisensya apan walay prangkisa. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Samaa Kanto Jail Motorized Tricycle Association sa Davao City. 16 lang matud pa ka units ang naay aktibong prangkisa. Ang kadaghanan man gud daw naay prangkisa apan wala pa na renew. Busa, daghan sab ang wala nag-qualify sa 5,000 pesos nga cash relief assistance sa DSWD tungod prangkisa o professional driver's license ang rekisitos. Apan sa kadtong kwalipikado kay kompleto og rekisitos, dunasay wala pa nahatagan sa cash assistance. Ginapaabot pa nga malakip sila sa special payout. Naatay 1,244 nga gi-endorse sa DSWD. This is for deduplication pa. So after the deduplication, mag-clean list na siya, amo na po na siya ipagawas for a scheduled payout in coordination with DSWD. Gipangitaan og pamaagi sa Davao CSWDO nga matabangan gihapon kadtong dili kwalipikado sa cash relief assistance sa DSWD tungod walay prangkisa apan dunay professional driver's license. 1,900 ang gialokar nga slots sa TODA alang sa first batch sa Cash for Work program. Mamahimong muadto sa CSWDO district offices aron magpa-assess. For 10 days ni siya, sir, nga trabaho, and then sweldohan sila nga 510 pesos per day for 10 days. So naatay gi-identify ani na beneficiaries ang atong partner ang Kagro. Ang ilang trabahoon, sir, sayon ragyod kaayo, mananom sila og gulay sa ilahang backyard or sa kanang urban gardening. Sa maong TODA, tulo lang ang nakuha kanila alang sa Cash for Work program. Cash for Work ang ilang gihatag. Pero selected lang po kada tuda. Adili po pwede di mo biyahe sir. Unsa may amo ang isustain na mo sa mong pamilya. Siguro buntag lang, magtanom-tanom Yang pang-orientation na mo dito, buntag lang. Kano mo mag-picture, ana, mo ninyong buhaton, day 1, day 2, day 300 sa day 10. Ginapaabot pa sad sa Davao Alliance of Tricycle Drivers ang sunod nga lakang sa Motorized Vehicles Franchising and Regulatory Division o Davao City Council sa hangyo nila nga fare increase. Samtang sa financial assistance alang sa left behind families sa Davaoenyo OFWs, prioridad niini ang kadtong OFWs nga anaa sa Middle East alang sab kini sa mga taga Davao City. Kay naamang gud mo ari diri maskin wala sa Middle East mo ari. So kung mabalibaran kay dili sila priority, masakit. Dugang pagpaklaro nga maximum sa 5,000 pesos lang ang ihatag nga financial assistance.
Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Miabot sa kapin 700 ka PUV driver sa Buena Vista, Agusan del Norte ang nakadawat og ayuda. Samtang mihanyag sab ang lokal nga kagabanan og libreng sakay. Sobra 700 ka kwalipikadong driver sa tricycle, single motor ug multicab sa Buena Vista, Agusan del Norte ang nakadawat og 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa DSWD. Gawa sa subsidiya lakip sab ang mga drivers sa mutanyag og libreng sakay nga gidalit sa probinsya sa Agusan del Norte. Ipahigayon sab kini sa napulo pa ka lungsod sa Agusan del Norte ug syudad sa Kabadbaran. Sa Buena Vista, ang tricycle drivers makadawat sab og 500 pesos ug 150 pesos alang sa renta sa tricycle lakip 3 hangtod 8 ka litro sa gasolina depende sa distansya sa biyahe sa driver. Samtang ang multicab dunay 10 liters per day nga libreng gasolina. Rotation basis kini sa tanang tricycle ug multicab driver sa 15 ka barangay sa lungsod nga mi-avail sa programa. Matag adlaw 3 ka tricycle kada barangay ang magpalibreng sakay ug napulo ka multicab nga mobiyahe sa sentro sa lungsod hangtod sa barangay Bangkasi sa Butuan City and vice versa. Nagsugod kini niadtong April 13 og mulungtad og 2 ka bulan. Karong adlaw nakatakdang ipagula sa International Criminal Court ang desisyon labot sa apela ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga walay jurisdiksyon ang ICC sa iyang kaso. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nauna na nga ibarugan sa ICC nga mamahimo gihapon nilang itaral ang kaso bato kay FPRRD. Busa ang kampo ni FPRRD miapila ngadto sa appeals chamber sa ICC. Samtang pipila ka mga Dabawenyo salig nga makauli sa nasod si kanhi Pangulong Duterte. Sumala sa depensa, wala na'y jurisdiksyon ang ICC kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sanglit mikalas na ang Pilipinas sa Rome Statute nga mo'y nagmugna sa ICC. Apan tubag sa ICC Pre-Trial Chamber 1, sakop gihapon sa Rome Statute ang Pilipinas sa mga panahong apil pa kini sa ICC. Busa, mamahimo gihapon ni ining itaral ang kaso bato kang FPRRD. Busa, gisaka sa kampo ni FPRRD ang maong desisyon sa appeals chamber sa ICC. Karong adlaw, nakatakdang ipagula sa ICC ang desisyon labot sa jurisdiksyon. 5 ka ICC judges ang maoy mo desisyon. Kung ugaling barugan sa ICC na doon nagihapoy jurisdiksyon, magparayon ang legal nga proseso, diin sunod ang confirmation of charges. Apan kung ugaling ideklara nga walay jurisdiksyon ang ICC, maundang na ang mga legal nga proseso bato kang FPRRD ug makauli na si FPRRD sa Pilipinas. Ang Dabawenyong si Iboy salig nga walay jurisdiksyon ang ICC sa pagtaral sa kaso ni FPRRD. Dapat wala gyud para makabalik si tatay sa Pilipinas. Kailangan jud makabalik tatay nga kwan. Dapat dili sila mo kwan kay dili man nila kwan ang Pilipinas gud. Dapat makabalik si tatay, walay visa gyud na ilang kwan. Nagol punta kay ato man ang tatay diri sa Davao gud. Ato nang amahan diri sa una, dugay ko na sa tuwa diri. Unsay mga kagulanan sa Davao nga kwan, kita tanan apil man ta kay Dabawenyo man ta. Buot sa pipila ka Dabawenyong among nakahinabi nga makaulit na gayod si FPRRD sa Davao City. Gusto din na magawa si Duterte. Maluoy ba may atong Duterte maayo ba gito kaayo siya sir ay. Kibali ang kamingawan na mo sir ba ang kanabitong ato ang mga panghitabo karon ba nga murag kanang daghan na kaayong mga dedikado nga mga tao mga yan bitaw. Kaya sa una sa iyang panahon murag hilom man jud ba. Wala kay mga krimen ba. Gusto jud na pagawas para na kalambuan atong ba. Bati po kabalaka kay idaran na ba siya no. Na siya sa layo. Sara, baguhay lang nag-abli ang courtroom sa ICC o sa karong mga oras para niya ginabasa ang desisyon. Katong ginahulat kung i-grant ba sa ICC ang apela sa kampo ni FPRRD batok sa jurisdiksyon sa ICC sa Pilipinas. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah.
karong gianunsyo sa Pag-asa ang posibleng pag-igo sa El Nino sa mga umaabot nga bulan, na balaka ang pipila ka mga mag-uuma sa General Santos City sa posibleng epekto niini sa ilang pananom karong nagkagrabe na ang init sa panahon karon palang daan. Atong sayron sa RTV Presents ni Efren Mamak. Sayo nanindog aron magpalandong sa gumikan sa grabing init sa panahon kini mga nangguna sa mga tanom nga asparagus sa Barangay San Jose sa General Santos City. Apan kining si Jonel Cuico, wala tagda ang kainit sa panahon aron magpadayon og guna aron dako-dako sab ang kita. Apan matod ni Jonel, ang tinuod nga hagit sa kasamtangan ang mga matay nga mga tanom gumikan sa grabing init, ilabi pa nga gianunsyo na sa Pag-asa ang anaasa 79% ang posibilidad nga makasinati og El Nino karong tuiga. Napakalaki yung chance na posibleng magsimula ito by the month of June, July, August. Gani karon pa lang dunay ubay-ubay ka mga pananom nga asparagus ang nangalaya na. Pero sa mga sir, magkurnalay may wala naman po yung magpatrabaho sir, kay wala naman po sila ma-harvest kung magpatrabaho sila. Nood gina sir. Nabalaka kami na sir bagay. Kami makaraw po mag-isaligan ng pangguna. Matod sa lider sa usa ka kooperatiba nga tigpananom ng sab og mga asparagus sa mga lugar nga sa karon duna nay scheduling sa patubig sa mga pananom gumikan sa nagkaubos nga level sa tubig gikan sa sapa. Mao gyud kabalak-an mo og mutaas ang El Nino kay ang halos pangingkam sa tao diri umar gyud. So naaman may irrigation, pag mutaas ang El Nino dili pod ka coop up ang irrigation kay ang sapa mohinay man pod. Ang asparagus sama sa ubang tanom nagkinahanglan sab og saktong patubig. Apan kung makasinati na gani og El Nino, posible kining mamatay og posible sag mawad-an og panginabuhian ang atong mga mag-uuma. Busa karon pa lang ang Pag-asa doon na abiso sa sektor sa agrikultura. Yun yung dapat paghandaan pa sa susunod ng mga buwan at most likely lalo na yung agriculture sector, no? Although meron naman yun silang mga kakibat ng mga programa para po ipamahagi sa ating mga kabayan posibleng apektuhan. Ang mga mag-uuma, igo na lang una sa pagpaningkamot aron bisan gamay, dunay mauli sa ilang pamilya. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga kapuso, init nga panahon gihapon ang masinati sa dakong bahin sa nasod. Kini tungod sa nagpadayong epekto sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko nga nakaapekto sa dakong lugar sa nasod, lakip sa Mindanao. Sa karon walay pagdaot sa panahon sa nasod, apan nagpabilin ang mga tsansa sa ulan sa nagkadaiyang lugar. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga. Busa mas maayong magdala kanunay og panagang sa init ug ulan, mga kapuso. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka mga residente sa Samal Island ang namobrema sa kulang nga supply sa tubig. Hinon ang pondo alang sa bulk water supply project aprobado na sa City Council. Atong sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Igacos Water District, nagkaproblema sila sa tubig no sa Samal Island, Davao del Norte. Tungod, mikunhod ang water level sa ilang tinubdan. Atong sayron. Sa Samal Island, Davao del Norte, kamatikdan ng mga container dumpling sa krasada sa Barangay del Monte, Samal District. Naglaray na, paingon sa mga barangay sa Kaputian District. Nagpaabot lang ma'am sa katong delivery good. Katong sa city ata. Ano sa kadugay na ni ma'am? 5 months na ni diri ma'am. Nagpaabot ang mga residente sa rasyon sa tubig sa Bureau of Fire Protection. Agas di kay tungod kay di kasporta ang pinutan. Ting init po doy ulan. Gabi na matod pa kaayo mo agas ang tubig. Ang mulo sa mga konsumante kada adlaw mapulaw sa pagatang nga muagas aron makapundo og tubig. Pabilar kanang usay walay agas sa adlaw ya sa gabi mo agas. Ya dagan po may manalod dire. Yung usay style kamong aglihan daw ang kwentador para may makatubig.
Kaya di man mo saka sa balay. Gusto sa kayo kay kinahanglan mo gid sa matag adlaw. Sa Barangay Bandera, Kaputian District, libreng nagakuha og tubig sa tubod. Ang tinubdan niini spring tubod. Dinhi na mismo nagalaba ang mga residente na binatong mga taga Kaputian. Dinhi na po sila nagakuha sa ilang supply og tubig nga libre. Ang pipila sa mga residente, dinhi na gyud gakuha sukad. Apan katong apektado nga ginaserbisyuhan sa Water District, mulugsong dinhi aron makasalod. Pila ka baldi niyo kaon? Anong diri mo makuha? Diri mo kuha kay wala na ikuan. Kayo ang Water District wala man ni awas. Gipangutana sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang water provider, ang Island Garden City of Samal Water District. Kung anong ingon ani ang kahimtang. Mostly sa mga water sources nato sa under sa water district kasi natin og pag-deplete sa ato ang water level. Sa part sa water district, padayon lang ato ang water rationing in coordination sa local government unit sa Igacos. Sila itong nag-provide na ito tanker para sa water rationing ng mga affected barangays. Sumala ni Vice Mayor Richard Gindolman, isip palungtarong solusyon, giaprubahan na sa City Council ang 100 million pesos nga utangon sa syudad sa Land Bank alang sa bulk water supply project sa Kaputian District. Kuhaon ang source sa falls sa barangay Tagbaubo. Sa bahin ni Mayor Toto Reyes, butangan nato og dagko nga tubo para tanan halos sa Kaputian District mabutangan nato og kanang dagko nga tubo nga makaabot jud sa matag barangay. Potable water yun siya. Moagi sa filtration tapos ipadagan sa matag balay. So posible nga mas makatipid ang ato mga kaigsuunan kay dili na mo palit og mineral water nga ginabaligya. Sara, karon nga wala pa na no natukod nga proyekto ang mga residente sa Samal magagawan talang una sa rasyon sa tubig. Ang gikabalakan sa Water District ilabi pa nga dunay gipagula ang pag-asa nga El Nino alert nga dunay dakong posibilidad nga makasinati og El Nino karong bulan sa Hunyo hangtod Agosto. Sara. Okay, nagang salamat, John D. Esteban. Gikandaduhan ang usa ka gasolinahan sa Buenavista, Agusan del Norte tungod sa kakulangon sa dokumento. Samtang mga ilegal nga paihi og krudo natala sa Agusan del Norte ug Surigao del Norte. 12 ka sospek arestado. Ani ang report? Gikandado sa mga ahente sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-13 ang usa ka gasolinahan sa Barangay Simbalan sa Buenavista, Agusan del Norte tungod matud pa sa kakulang sa papeles gikan sa Department of Energy. Atol sa operasyon, naaktuhan ang tag-iya sa gasolinahan apan sumala sa otoridad. Business permit lang sa LGU ang napakita niini ug miangkon nga wala pa daw ang ilang lisensya gikan sa DOE. Nakuha sa otoridad ang pipila ka plastic drums ug containers nga dunay gasolina. Giling gidala ang lalaking tag-iya ug babaeng cashier sa CIDG Regional Office alang sa dugang investigasyon. Samtang sa Tubay, Agusan del Norte, dakpan ang duha ka lalaking sospek atol sa operasyon sa CIDG kalabot sa iligal nga paihi og krudo. Naatlan sa operatiba ang mga suspek nga aktual nga nagapaihi o nangawat og krudo sa tanker trucks padulong sa mga drum aron ibaligya. Gikan matud pa sa Cagayan de Oro City ang tanker truck ug sa daplin sa kalsada sa Tubay gipahigayon ng paihi. Nakumpiska sa otoridad ang usa ka trailer tanker nga dunay 180 liters sa gasolina nga nagkantidad og kapin 6.6 milyon pesos. Ang kalainan ato is caught in the act gihapon no ang katong mga suspects kadtong April 17 sa Tubay, which is ang ilang ang fuel no from tanker trucks. Tanker trucks. I-transfer. I-transfer nila dito sa mga gagmay nga mga containers. Una niini, dakpan sab sa CIDG ang napulo ka individual tungod sa iligal nga paihi sa pantalan sa Claver, Surigao del Norte ni atong April 13. Sa hiniusang puwersa sa CIDG, Regional Maritime Unit 13 ug Claver Municipal Police, gipunteriya nila ang paihi sa lana sa nakadunggo nga motor bangka sa Panataw Port sa Barangay Panataw. Nasakmit sa operatiba ang 20 ka drum sa diesel, 30 ka empty drums, 2 ka water pumps, hose ug motorized bangka, lakip ang tanker truck.
Nagkantidad kinitanan sa kapin 5.6 milyon pesos. Ang mga naarestong individual mag-atubang og kasong paglapas sa Presidential Decree No. 1865 nga nag-regulate sa pagbaligya og petrolyo. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga dinakpan. Giplastar karon ng mga papel for inquest no, sa mga dinakpan. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Gilimod sa National Bureau of Investigation Region 11 ang mga mikatag nga pahayag sa social media nga ginaimbestigahan nila si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, kinihuman ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa nakalabayng semana nga ginatun-an nila ang pahayag sa mayor batok ang Pangulong Bongbong Marcos ug posibleng mag-issue sila og sabtina. Sumala ni Gerald Intes, ang Assistant Regional Director sa NBI 11, tumo-tumo lang ang mikatag nga impormasyon nga ginapaimbestigahan kanila ang mayor ug wala sila'y kamanduan kalabot ni ini. Dugang pa ni Intes, walay kamanduan ang bagong Regional Director sa NBI 11 nga si Attorney Renato Garbo III. Una nang gibutyag sa NBI nga mandato nila nga magmabinantayon ug magpahigayon og investigasyon bahin sa hulga sa seguridad sa Pangulo. Nag-ugat kini sa pahayag sa mayor kalabot sa korupsyon sa nasod. Din nabuhagay niya nga usa ka ulo lang ang ilang kinahanglan, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. DENR EMB10 giklaro nga anaa pa sa normal ang air quality sa Cagayan de Oro City. Human adunay mga mikatag nga post online nga anaa na kini sa critical level. Gipasabot karon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, nga walay kamatuuran ang mga mikatag sa social media nga adunay health risk alert nga gisaka tungod sa hugaw nga hangin sa syudad. Sumala sa DENR EMB10 nga sa datos nga ilang nakuha gikan sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations, anaa pa sa good ang Air Quality Index sa syudad alang sa particulate matter 2.5. Buot pasabot, walay risgo sa public health. Sukwahi kini sa mga migula nga report online nga anaa kini sa poor or critical level. Giaghat karon ang publiko nga likayan ang pagpakatag og maling impormasyon aron dili kini magdala og kahadlok sa katawhan. Usa ka lalaki ang ginakop human matud pa nag-viral online ang pagpanglab ni og headset sa usa ka pasahero sa jeep sa Zamboanga City. Ani report ni Efren Mamak. Sa video, makita ang pugsanon nga pagbunlot og headset niining usa ka lalaking pasahero nga nakakalo sa kasakay ni ining nga lalaking pasahero sab samtang nagbiyahe ang jeep nga ilang gisakyan sa barangay Tetuan, Zamboanga City pasado alas 10 sa buntag adlang Domingo. Gumikan matud pa sa kahadlok, wala kini nabawi sa maong biktima hangtod nga nanaog ang maong suspek. Ang maong hitabo na post sa social media ug nag-viral online hangtod nga natuntun ang maong suspek kinaugmaan nga nagpuyo di ay sa panimalay sa iyang inahan sa barangay Bualan sa samang syudad. Antol sa interrogation sa barangay LGU, gibutyag sa suspek nga nabaligya na kuno niya ang gilabni nga headset. Ele mismo yung black ay niya bendale 500 peso ba? 50 peso bakil. Apan matod sa kapulisan nga atol sa pagdakop ni ini sa suspek, gibutyag sa inahan ni ini nga duna kuno kuning problema sa pangisip. Pinakita ng mother niya sa mga kapulisan natin na itong anak niya may problema sa pag-iisip based on the medical document na hawak-hawak ng mother. Apan sa karon giimbestigahan pa kini sa kapulisan. Gikustodiya na sa PNP ang mga suspek samtang ginapaabot ang pagpasaka og reklamo sa biktima. Ginasulayan pa kini makuha og pahayag lagip na ang biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nabalaka ang usa ka eksperto sa nanggawas nga laraw nga i-postpone ang umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong tuiga tungod sa nasinating krisis sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ug ban pang mga palaliton. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Tetchi Aquino, ang faculty member sa History and Political Science Department sa Ateneo de Davao University, kung basehan ang kasaysayan, dugay nang nagahatag og ayuda ang panggamhanan sa mga nanginahanglan. Apan posible kining maabuso sa mga politiko alang sa pagpangurakot. Dugang ni Aquino, makatabang ang ayuda sa uban pa aron makabarog apan dili matud pa limpyo ang kasamtangang administrasyon sa mga anomalya o hisgutan ng korupsyon. Busa dili siya kampante nga i-divert ang pondo sa eleksyon alang sa ayuda.
Dugang pa sa eksperto ang mga barangay posibleng gamiton sa ubang politiko alang sa ilang pagpangampanya ug pagpangandam sa 2028 national ug local elections. Una nang gibutyag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga bisan i-postpone ang 2026 barangay ug sangguniang kabataan elections, unconstitutional ang ginasugyot nga i-realign ang wala nagamit nga pondo alang sa ubang prioridad sa gobyerno. Sa karon doon na pa'y nabilin nga 16 billion pesos sa 19 billion pesos nga pondo sa COMELEC alang sa barangay ug SK elections, din 3 billion pesos na ang nagamit alang sa pagpangandam. Nakatakda ang eleksyon sa Nobyembre 2 karong tuiga. Gikalingawan online ang usa ka driver nga kauban ang iyang fur baby sa pagpamasahero sa Imus, Cavite. Literal nga barker man good ang eksena sa fur baby nga si Apple nga anaa sa front seat. Saysay ni News Cooper John Patrick Cabellasa, kalit miambak pasulod sa jeep si Apple nga daw gihulat nga moabot ang iyang fur parent. Biyahing binakayan padulong Imus Palengke ang ruta nila. Saysay sa anak sa jeepney driver sa GMA News, duol gyud daw sa dughan ni Apple ang iyang amahan nga nakauban sab daw niya sa kanhi ginaadtuang terminal. Gikalingawan sa netizens lakip mga pasahero sa jeep ang eksena, maong eksena. Doon na libuan ka views ang video. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto ug karon serbisyong tinuod lang.